Good morning viewers. Yan, nakita nyo naman dyan yung ginagawa ko. Yan, meron kasi dito yung sa Aerostop Hotel and Restaurant. Meron kami sariling farm. Kasi hilig kasi ng mga may-ari dito na gumawa ng mga ganito, magtanim ng mga ganitong mga klaseng mga healthy foods, no? Yung mga green. Yan. So, yan nakikita nyo dyan na nag-harvest ako dyan ng kangkong. Ang gagawin po natin dito guys, kukuhunin ko lang yung dahon, tapos gagawin natin, imimix natin siya sa puto. So, kita nyo naman ang ganda ng farm dito, di ba? Garden nila. Ang ganda ng pagkakaayos at saka yung pagkakatanim nila. So, dyan po yan, makikita yan dito po yan sa Aerostop Hotel and Restaurant sa kanilang farm. Yan. Maganda po ang mga tanim dito guys. So, wag niyo pong i-skip yung video na to. Tuloy niyo po ang panunood at hanggang sa dulo po. At kung nagustuhan niyo naman po yung video na to, paki-subscribe na lang po. At paki-share na rin po guys para po kumalat po yung ganitong klaseng recipe na yung kangkong ginawa po nating puto. So minimix po yan natin sa isang puto na ready to mix na po yung puto na yan. Isang pack lang po ginawa natin, nakagawa po tayo ng 24 pieces na puto. Yung mini lang po na size na puto. So yan po guys. Hindi po siya kulay green, hindi po siya food coloring na green, kundi pure talaga na galing yan sa kangkong na dahon na talagang fresh na yan. Kita nyo nang ginagawa ni Chef dyan, hinugasan ko po munang mabuti yan. Tapos i-spin ko po yan doon sa spinner ng ating salad para ma-dry po siya. Yan, kita nyo dalabas ko, hinugasan yan guys. Tapos yan, i-spin ko na po siya dyan para matuyo-tuyo siya konti. Para hindi masyado siyang basa. Okay? So, watch nyo lang po at continue nyo lang po ang panonood ng ating video na to. At marami po kayong mapupulot ng mga ideas dito sa aking channel kung paano po natin gagawin puto yung ating kangkong na dahon po guys. Salamat sa mga sumusupport nga pala kay Summer Chef TV dito sa aking mga ina-upload. God bless po sa inyong lahat dyan at saka sa mga dati ko po mga supporters dyan, sa mga viewers ko. Kung mayroon po kayo makitang ads, wag nyo naman pong i-skip. Tulong nyo na po yan sa creator. Okay po, kita nyo na yung blender na ginagawa natin dyan. Fresh po yun guys, hindi ko po yan bineblanch yung ating kangkong. Fresh po siya, talagang i-blend po natin. Yan. Tapos haluan lang po natin yan ng eggs, na 3 pirasong eggs ang hinalo ko po dyan. Tapos nilagyan ko rin po yan ng mga 3/4 cup ng cooking oil. 3/4 cup po ang ginawa natin dyan. So yan, hinaluan na po natin ng cooking oil. Tapos makikita niya pa po dyan yung mga ginawa ko dyan. Nilagyan ko po yan ng 3/4 cup din ng tubig. Ayan po, tubig na nilalagay natin. Galing po yan ng gripo. So, continuous lang po. Tapos, ni-blend ko na po yan. Tapos po yan, continuous lang po yan guys. Medyo tulungan natin yung blender kasi hindi niya kaya yung dahon na i-blend lahat. Kasi doon sa liquid na nilagay natin. So, tulungan lang natin siya hanggang sa maging creamy na po siya. Yung ginawa ko po dyan ay nilagyan ko po yan ng yung tubig yung last ko po. Tapos pagka na-blend na po yan guys, pag nalagay nyo, continuous nyo lang po panoorin yung video na to kung paano pa po yung nilagay ko dyan ng mga ingredients dyan sa ating mga paggawa ng puto na to na kangkong. Ang sarap po niya guys at talagang yung lasa niya sa bandang huli, doon mo lang malalaman na kangkong talaga siya at hindi siya food coloring na green. Talagang makikita nyo talaga siya na yung lasa niya nandoon, yung kangkong. So sana yung mga ganito na mahilig gumawa na mag-create ng mga ganitong klaseng mga puto, haluan nyo po ng mga ganito na mga healthy leaves. Talagang magugustuhan po ito, lalo na sa mga bata na ayaw kumain ng mga ganito. I-blend nyo po ng ganito guys at i-mix nyo po sa isang mga ingredients na hindi nila malalasahan na kangkong pala yan. So yan guys, tingnan nyo. So, maganda naman yung naging resulta niya, naging texture niya, okay naman, tapos napakalambot, at napakasarap yun. So, dyan guys, haluan na po natin yan ng powder milk. Ilagyan ko po yan ng half cup na powder milk, tapos half cup ng Nestle cream, tapos yung half cup na fresh milk. Pinaghalo-halo ko na po dyan. Tapos, sinalo ko na rin po dyan yung isang pack na
puto. Ready to mix na po na puto pack. Isang pack lang po yan guys. 24 pieces po yung nagawa natin dyan. Yung minimum size po ng ating puto molder. So dyan, makikita nyo naman po dyan sa video ko kung paano ko po yung minomold at ilang minuto ang pag-steam po nito guys. Paglagay nyo po ng puto na to, kailangan po na kumukulo na yung tubig. Nasa 6 minutes lang po, okay na po yung ating puto. Yan. So binix ko na po dyan lahat ng mga ingredients. So, tapusin nyo lang po yung video na to guys hanggang dulo dahil para makita nyo po kung ano po naging resulta nito. Talagang napakasarap. I-try nyo po to sa inyo. Lalo dyan sa mga bata na mahihilig ng mga puto. I-try nyo pong haluan ng mga ganitong dahon ng kangkong. Napakasarap po. Kung marami po dyan kangkong sa inyo, himayin nyo lang po yung dahon. Gayahin nyo po yung recipe ni Summer Chef TV at talagang kakapulutan nyo po ng mga idea. Ayan po yung akin ay na-upload ko lang po ito at sinishare ko po sa inyo para po magkaroon kayo ng idea kung paano po gawin yung ating puto. So yung guys, medyo matabang, so dilagyan ko po yan ng sugar. So estimated ko sugar na po yun ay sa 3/4 cups na sugar ang nilagay natin dyan. So kung gusto niyo po lagyan pa ng ibang flavor, kung lalagyan niyo po ko ng vanilla, mamamatay po kasi yung amoy ng ating kangkong, kaya hindi ko po yan nilagyan ng vanilla. Kaya yan lang po. Yan po, isang pack po yun ng ating puto na ready mix. Ayan, nakita niyo sinaling ko na yan. Isang pack lang po yan nilagay ko dyan. Hinalo ko na po siya dyan. Sa ating mini mix na kangkong leaves. Huwag niyo po isasama yung stem guys, kundi puro dahon lang po yun. I-blend niyo po. Nakita niyo naman yung procedure natin nung una kung paano po natin ginawa yung biniblend yung ating dahon ng kangkong. Hugasan lang po natin mabuti kasi may mga lupa po yung dahon. Mas maganda po dito yung malinis talaga na puro na po siya na dahon na green. So yan, kung nakikita nyo po na medyo po siya dyan, dyan ko po huli nilagay na po yung ating fresh milk. Kung wala po kayong fresh milk guys, pwede naman po yung ibap. Kahit anong gatas po na liquid na po pwede sa inyo na available. Yan naman po. Hindi naman po yan na yan. Kung wala naman po kayong gatas na ganyan na liquid, pwede rin naman po yung powder milk na lang. Dagdagan nyo na lang po ng konting water na lang po. Yan. Mas importante po dyan, mayroon siyang mantika at saka mayroon po siyang itlog. Yan po ang pinaka the best dyan. Imimix nyo lang po siya ng imimix. Yan hanggang sa maging sama-sama na lahat ng mga ingredients niya at maging po. Yan. Tulungan ko po yan ng wire whisk. Ayan. Para masyado siyang maging creamy. Ayan. Pag ready na po siya, basta na po yung ating steamer. Yan po yung steamer natin guys. Medyo kaliitan nga lang pero okay lang naman yan. Hindi naman natin kailangan dito ng malaking steamer kasi ilan lang naman din ang ating puto molder. So sa ganitong paraan guys, i-set up nyo na po yun. Kailangan kumukulo na ang inyong tubig bago nyo po ilagay ang inyong puto mix. So yan po. May timer po yan guys. Nakaset na po yung timer yan 6 minutes. Pag okay na po, ayan, tingnan nyo yung puto. Napakaganda. Yan. Parang po mga food coloring na green, no? Pero wala pong food coloring yan. 100% po pure na kangkong leaves po ang ginamit dyan ni Chef. So, yan po, kitang-kita nyo naman. Yan po ay pamimerienda namin sa aming construction po doon sa likod na gumagawa. Okay, so sana nag-i-enjoy kayo sa panonood ng aking mga ina-upload. Lalo na po ito, kapupulutan nyo po ng bagong idea. Ito po yung ating na kangkong leaves na ginawa kong puto. I-mix nyo lang po yan. Pwede rin po kung gusto naman po ninyo na dilaw ang inyong puto. Huwag nyo pong lalagyan na food coloring kung hindi po yung kalabasa guys. Pakuluan nyo lang po yung kalabasa at kapag malambot niya, tsaka nyo po i-blend. Kagaya po ng ginawa kong procedure dito sa ating kangkong na leaves. Ganon din po ang gagawin nyo. Kung gusto nyo naman po maging dilaw ang inyong puto. Ngayon kung ayaw nyo naman po na may mga flavor na mga ganon na mga klaseng mga vegetables, okay lang naman po yun guys. Ang akin lang naman po ay gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano yung dapat pa natin gawin, i-upgrade ang ating puto. Hindi lang po plain ang lasa niya, hindi yung mga ganitong klaseng pag-share ng mga video about sa cooking, about sa mga tips, ideas, mga recipe para po sa mga